Napakalakas ng lalaking ito, hindi niya mapigilan. Siya ay itinapon mula sa itaas upang isagawa ang parusa ng pagbibigti. Kung isa pang normal na tao, patay na sila. Pero puno ng galit ang mga mata niya. Ang pangalan ng lalaking ito ay Dong Chul. Sa orihinal, siya ay isang mahusay na komando. Nakatanggap ako ng pagsasanay sa impyerno. Ang isang mahusay na komando ay itinuturing ng kanyang mga nakatataas bilang ang pinakamahusay na tao upang magsagawa ng isang lihim na misyon. Ngunit sa isang pagkakataon, pinakawalan ni Dong Chul ang isang South Korean komando, si Sihun. Dahil lang sa family photo kay Sihun. Naalala rin niya na katatapos lang niyang maging ama. Kaya hindi siya walang puso, kaya hinayaan niya. Pagkabalik, si Dong Chul ay agad na kinilala bilang isang taksil ng bansa. Matindi ang parusa nila sa kanya. Malunod sa tubig. Pagpapasigla ng kuryente. Pinahirapan siya ng napakasakit. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi maaaring kunin ang iyong buhay. Sa huli, muli siyang inilagay sa bitayan. Bago umalis, kinuhanan ng superior ng litrato ang kanyang asawa at mga anak at sinabi, sila ang susunod na mamamatay. Dahil dito, tumaas ang pagnanais ni Dong Chul na mabuhay. Pagkalabas niya ay nahuli pa siya ng isang hakbang. Ang kanyang asawa at mga anak ay brutal na ginahasa. Si Dong Chul ay labis na nababalisa. Nangako siyang ipaghihiganti ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga pahiwatig, nalaman niya na ang taong humahabol sa kanyang asawa at mga anak ay ang kanyang pinakamahusay na kakampi, si Kwang Jo. At ngayon, tumakbo na si Kwang Jo sa South Korea. Para makaganti, hinabol siya ni Dong Chul hanggang sa South Korea. Ngunit si Kwang Jo ay tila sumingaw sa mundo. Kahit anong hanap niya, wala siyang makitang pahiwatig. Upang kumita, kailangan niyang maging driver ng isang guildmaster. Ngunit ang bulwagan na ito ay kasing ganda ng mga North Korean. Kaya naman malalim ang kanyang pagmamalasakit kay Dong Chul. Ginamit pa niya ang lahat ng koneksyon niya para tulungan siyang mahanap ang address ni Kwang Jo. Gayunpaman, hindi pa nakakapaghiganti si Dong Chul. Nakita niyang nawasak na ang lahat ng kamera ng bahay ng guild. Sa tingin ko ay tiyak na nasa panganib si Butcho. Oo naman, nang bumalik siya sa silid ni Butcho, nakita niya ang isang lalaki na nag-iniksyon ng lason sa katawan ni Butcho. Kinuha niya rin ang salamin niya. Bagamat mabilis na pinasuko ni Dong Chul ang lalaki at ibinalik ang kanyang salamin. Ngunit namatay pa rin si Butcho sa toxicity. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilista siya ng pulisya bilang pangunahing suspect. Naglabas sila ng warrant of arrest at nagsimulang halughugin ang buong lungsod. Gayunpaman, nais lamang ni Dong Chul na ipaghiganti ang kanyang asawa at mga anak. Wala talaga ako sa mood. Sa pamamagitan ng address kung saan nakipagkarera ang Pangulo, sa wakas ay natagpuan niya ang kaaway na pumatay sa kanyang asawa at mga anak. Upang ipaghiganti ang kanyang asawa at mga anak, tumakas si Dong Chul mula sa North Korea patungong South Korea. Sa wakas ay natagpuan niya ang kaaway upang patayin ang kanyang asawa at mga anak. Tinutukan niya ang dati niyang kasama at tinanong kung may gusto siyang sabihin. Kumuha si Kwang Jo ng panulat, sumulat ng ilang salita, at hiniling kay Dong Chul na puntahan at tingnan. Sinong mag-aakalang pagdating pa lang ni Dong Chul ay inatak siya ng sniper rifle sa di kalayuan. Buti na lang at mabilis mag-react si Dong Chul. Matapos ang ilang pagliko, matagumpay niyang naiwasan ang mga bala. Pero nakatakas din si Kwang Jo salamat sa cover ng assassin. Mabilis na humabol si Dong Chul. Sa gitna ng kalsada, hinarang siya ng isang grupo ng mga assassin. Kabilang sa mga ito ang isang assassin na direktang naglabas ng karayom na lumason sa Pangulo. Gusto niyang iturok si Dong Chul hanggang mamatay. Pero paano siya magiging kalaban mo? Matapos makatakas sa panganib, bumalik si Dong Chul upang gamutin ang sugat. Sa sandaling ito, naalala niya ang mga salitang isinulat ni Kwang Jo. Ito ay ang kanyang anak na babae na hindi patay. Ito ang nagbigay sa kanya ng huling pag-asa. Bagaman imposibleng matukoy kung ang anak na babae ay talagang buhay pa. Ngunit hanggat may kislap ng pag-asa, hindi siya susuko. Kabilang banda, ang taong itinalaga upang hulihin si Dong Chul ay si Sihun na minsan niyang pinakawalan. Habang nag-iimbestiga, may natuklasan siyang kahinahinala. Ngunit ang mga kahinahinalang puntong ito ay tumuturo lahat sa isa tao. Ito ang pinuno ng departamento ng pulisya, si Seok Ho. Ipinapakita nito na gustong kunin ni Seok Ho ang salamin ni Butcho. Ngunit ang mga basong ito ay ninakaw ni Dong Chul kamakailan. Kaya si Dong Chul ang may kasalanan. Upang ayusin ang mga bagay-bagay, dumating si Dong Chul upang makahanap ng isang mabuting kaibigan. Sa
Sa pamamagitan ng pagtunaw ng mga baso, natuklasan niya ang isang papel na may nakasulat na formula ng kemikal sa loob. Nang makaramdam sila ng kahina-hinala, pumunta si Kwang Jo at ang asasin sa lugar na ito. Ang asasin ang namamahala sa pagkuha ng chemical formula. Si Kwang Jo ang namamahala sa pakikitungo kay Dong Chul. Ngunit ang lakas ni Kwang Jo ay mas mababa kaysa kay Dong Chul. Matapos ang isang matinding laban, si Kwang Jo sa wakas ay binugbog at malubhang nasugatan ni Dong Chul. Bago siya namatay, sinabi ni Kwang Jo ang buong katotohanan. Ang lumabas, ang asawa ni Dong Chul ay pinatay ng taong kasama niya sa misyon. Upang mailigtas ang anak ni Dong Chul, pinatay ni Kwang Jo ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Pagkatapos ay dinala niya ang anak ni Dong Chul sa South Korea. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli siya ni Seok Ho. Upang mabuhay, pinanood ni Kwang Jo na may dilat na mga mata habang ibinenta ni Seok Ho ang anak ni Dong Chul sa isang organisasyong human trafficking. At naging kapatid niya. Matapos makinig, napagtanto ni Dong Chul na siya ay mali. Bago niya maramdaman ang sakit, sa sandaling ito, isang grupo ng mga espesyal na puwersa na armado ng mga armas ang dumating dito. Ang cool na lalaking ito ay tumatakbo pa rin na parang lumilipad sa ulan ng mga bala. Pagkatapos ng habulan, narating ni Dong Chul ang tulay at tumalon sa dagat. Matagumpay siyang nakatakas. Sa kabilang banda, agad na nakipag-ugnayan si Seok Ho sa nagbebenta ng armas. Gusto niyang kumita rito. Ngunit hindi niya inaasahan na matuklasan ng nagbebenta ng armas na hindi ito bagong recipe ng amo. Ito ay isang formula na nagpapalusog at nagpapaganda ng mga gin. Tulad ng nangyari, ang puso ni Butcho ay patungo pa rin sa kanyang tinubuang North Korea. Upang pagpalain ang mga tao sa North Korea, nilikha niya ito upang matulungan ang mga tao. Kaya pinalayas din si Seok Ho sa sasakyan. Nagsagawa agad ng press conference si Seok Ho. Gusto niyang ibigay ang lahat ng sisi kay Dong Chul. Pero hindi rin madali si Dong Chul. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bulwagan at itinutok ang baril sa langit. Naging magulo agad ang eksena. Pagkatapos, pinaakyat niya si Seok Ho. Makalipas ang ilang sandali ng pagsuntok at pagsipa ay pinilit niyang itanong kung nasaan ang kanyang anak. Ngunit tumanggi siyang magsalita. Habang unti-unting nawawala ng pasensya si Dong Chul, gusto siyang sakalin, maraming red spot ang lumitaw. Napapalibutan pala ang lugar na ito ng mga pulis. Naiwasan ni Dong Chul ang putok ng baril. Pero hindi rin siya makaharap kay Seok Ho. Nagpakita siya ng napakasamang mukha. Malakas niyang ipinapahayag na mayroon siyang supernatural na kapangyarihan. Kaya niyang bilhin ang lahat ng relasyon. Nasa harapan niya ang kalaban, ngunit wala siyang magawa. Dahil dito, hindi komportable si Sihun. Para tulungan si Dong Chul na patayin ang taong ito, direktang binigay ni Sihun kay Dong Chul ang baril. Pagkatapos nito, si Dong Chul ay kinuha din ni Sihun. Ngunit sa gitna ng kalsada, nakita ni Sihun ang isang larawan ng pamilya na nakasabit sa kotse. Nahulog siya sa pag-iisip. Noong una, ito ang larawan na pumipigil kay Dong Chul na patayin siya. Ngayon, inaakusahan na naman si Dong Chul ng murder, paano siya upo. Sa makatuwid, ibinigay ni Sihun kay Dong Chul ang address ng trafficker. Pagkatapos ay ginamit niya ang dahilan ng pagbili ng gamot upang palayain siya. Ayon sa address, nakahanap si Dong Chul ng isang kabahayan. May nakita siyang maliit na babae. Nang lumingon siya at tumingin sa kanya, the bloodline made them both recognize each other.